Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa vlog ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na down with evidence. Ako Karen Davila. Sinampal si Claire Castro. Sa katotohanan, Claire Castro, dinepensahan si Martin Romualdez, si Zaldico. Grabe no, ang Malacanang pa ang nagdepensa sa kanila. Sabi pa ni Claire Castro, inosente si Martin Romualdez. Hala ka, talaga ba? Kaya talaga nagbigay ng sariling opinyon si Karen Davila. Claire Castro, ikaw ba ang spokesperson ni Martin Romualdez? Di ba dapat ang iyong sasalitaan o bibigyan ng linaw kung ano ang mga proyekto ng presidente, ano ang ginawang maganda ng presidente, kung ano ang ginawa ng presidente sa panahon ng sakuna ngayon sa Cebu. Pero iba yata ang tema mo ngayon. Parang pagdepensa kay Martin Romualdez at Zalgo at tinawag mo pa itong mga inosente. Hala ka? Grabe ka. Ito kabibig Romualdez, ay hindi pala yan yan, ito, Romualdez, dapat ituring na inosente ayon sa palasyo. Sa ngayon, lahat po ng naituturo at nababanggit ng pangalan, dapat nating ituring na inosente. They should be presumed innocent until proven guilty. Let us go to where the evidence lead us. Ito kabibig ha. Ito nga Karen Davila. Hindi po natin pinagtatanggol dito ang former House Speaker o Representative Romualdez. Pero babase lamang po tayo sa kanya naging salaysay. Unang-una, sinabi niya rin po. Ang sabi kasi ni Karen Davila mga kabibig, why is Malacanang speaking on behalf of the former Speaker of the House? He can very well defend himself. The job of the Presidential Communications Office is to speak for the President. When the PCO defends or attacks someone, it gives impression the President is behind it. With an ongoing investigation on the budget and flood control anomalies, and demeanor of impartiality might be prudent. Kaya nga sabi ni Karen Davila, is Malacanang defending Martin Romualdez and Zaldico? Is Malacanang speaking on behalf of former Speaker Martin Romualdez? Why? Martin cannot defend himself? Di ba may mga spokesperson naman si Martin dyan sa Kongreso? Wala na kasi eh. Si Martin, hindi na siya speaker eh. Diba? Tama si Karen Davila. Tama ang pagsupalpal, ang pagsampal ni Karen Davila kay Claire Castro. Parang, ano ba? Sinasahuran ka ba ni Martin Romualdez Claire Castro para depensahan siya? Para ikaw ang magsalita para sa kanya? Ginawa mong pipi, bulag, bingin. Ginawa mong inutil si Martin Romualdez because he cannot speak on behalf of himself. Pabida-bida ka lang or paebag. So it means, itong mga sinasabi mong ito later sa video, ito yung statement ni BBM na nirelay mo lang. Kasi spokesperson ka eh. Kung ano ang binigay ni BBM o Claire Castro, ito isasambit mo. So you're just relaying the message. So it means BBM defend Martin Romualdez. BBM is telling us Martin Romualdez is innocent. Oo, sapagkat ito ay tugma sa mga nababalita na noong pagtanggap niya ng suhol. Ang sabi niya po sa salita, napabalita. So ibig sabihin, nabanggit lang. Pero walang naging desisyon ang korte tungkol sa di umanong suhol. Pangalawa, sinabi niya po na bakit pinili ng Pangulong Marcos si Representative Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Wag niya pong kalimutan na mayroon pong separation of powers. Wala pong kinalaman o wala pong maaring responsibilidad sa pagpili noon kay Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. So wag niya pong kakalimutan yon. At yung binabanggit niya pong Delaware decision sa Delaware Court, muli, nakita po natin to pero wala rin pong lahat naman ng
Nakakagigil lang, no? It's because he is defending Martin Romualdez. Dapat sana she will not discuss these issues regarding to Martin Romualdez. Bakit siya nagdepensa? Bakit siya ang sumasagot? So, galing ito kay BBM. Ako, BBM ha, pinagtanggol mo si mention Martin. na si Speaker Romualdez or si Representative Romualdez ay guilty. Ang sabi lamang niya dito sa kanyang pahayag na mention ng 17 times. Nako. Sino naman nagsabing guilty si Martin Romualdez? Wala naman nagsabi ha. Kayo lang ang nagsabi. Bakit? Ramdam nyo ba na yan ang pananaw ng ating mga netizen? Oo, yan ang pananaw. We are entitled to speak up. Pero grabe no, siya nagdepensa kay Martin Romualdez. Parang nakakatawa. Sabi ni MJ Kiambao Reyes, mga kabibig, sabi niya dito, sabi niya dito ni MJ ha, parang nakaka-shock lang. Wait, bakit ba si Auntie Claire mismo ng Malacanang ang dumidepensa kay Martin Romualdez? How can we now expect fair and honest investigation and justice kung mismong Malacanang ang mabilis pa sa alas 4 sa pagdepensa sa kanya? You're doing your boss BBM disservice, madam. Unless, of course, I'm wrong and your real boss is Martin. Oo nga, parang nagmukha yatang si Martin na ang naging boss ni Claire Castro ngayon. Parang hindi na si BBM. Kaya yan ang nakita ni Karen Davila. Why the PCO spokesperson is answering allegations of Martin Romualdez. Why not Martin Romualdez answer this one? Sabi pa dito, why don't you just let his newly appointed spokesperson and his very loyal and trusted ally, Ace Barbers? Oo nga si Ace Barbers. Dapat nagpa-press con si Ace Barbers kasi siya yung spokesperson ni Martin Romualdez. Ewan natin, bobo ba itong si Martin Romualdez because he cannot defend himself, he cannot speak up. Diba? Do the talking para di naman masyadong obvious ang sarsuela. Tama si MJ Kiambao. MJ Kiambao Reyes, tama siya. Di ba, meron namang spokesperson na. Di ba si Ace Barbers? Bakit hindi si Ace ang nagsalita? Nagpa-press con para isahang tanong ng mga press, isahang sagot. Hindi yung parang PCO. Di ba, nakakatawa lang na itong Presidential Communications Office. So it means for the President. Di ba? Yung mga lahat ng impormasyon galing sa presidente. So it means ipinagtanggol ni BBM si Martin. Yan ang sabi ni Claire. Diba? Kalerky naman mga kabibig. Para nakakatawa lang. Diba? Romualdez at Zaldico at iba pang pinangalanan dapat raw na ituring na inosente sa ngayon ayon sa palasyo. Yun na. Yun ang ilang. Kaya parang kung ako si Karen Davila ba, parang wow. Bakit ganito ang sarsuela? Bakit ganito yung reaction nila, paniniwala? Grabe. Ito ang komento ng ating mga netizen. Si Romualdez naman talaga pinuno ng lahat ng kaguluhan at korupsyon at pagkasira ng bayan. Si BBM presidente lang yan. Yung isa magnanaka, yung isa harap sa kakahihiyan. Kasi nga talagang walang alam si BBM sa pagpapatakbo ng bansa. Binalik lang niya yung dating sistema na tinanggal ni Duterte. Kung may maayos lang sanang papalit, pwede sanang mawala. Nung nakaraan yung speaker, may sariling spokesperson. Ngayon yung dating speaker, PCO na siya salita. Di ba hindi magandang tingnan? Kaya nga si Karen Davila, talagang nag-react si Karen Davila. Ano ba to? Laro? Hindi ba pwedeng si Martin magsalita? At ngayon, mga kabibig ha, ito na. Ito na ang malaking issue ngayon kung saan si Martin Romualdez, breaking news to, pinapasupina na ng Independent Commission for Infrastructure sina Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, former Representative Zaldico at former DPW Secretary Mark Villar upang dumalo sa pagdinig hinggil sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka. Nako po. Yan na.
'Di ba? Yan na ang sinasabi natin na kung saan pinapatawag na. Of course, dapat lang talaga. Oy, 'di ba? Sabi nga ni Miss Suzette Severo Doctolero, ba't kaya panay ang tanggol ng anti-Claire natin kay Speaker? Hindi naman si ex-Speaker ang presidente To think na may Speaker na ngang itinaga si ex-Speaker. Ipapaubayan na lang sana ni Ante kay Barbers ang napakahirap ng trabahong ipagtanggol si ex-Speaker kaysa si Ante Claire pa natin ang nagsasalita para depensahan si Martin. Bad optics kasi. Nagbibigay rin ito ng masamang mensahe na tila yata masyadong obvious na protected si Speaker. Ano? Palagay nyo. Kaya dapat lang rin na isa publiko ang gagawing pagdinig at investigasyon ng kanilang nilikhang Independent Commission for Infrastructure ICI at chuchu whatever para ma-witness natin kung ito ba ay sarswela o tutuhanin talaga. Hindi ito dapat itago at baka gulantangin lang tayo sa magiging findings. Just scared. Hindi na yata natuto. Wala na ba kahiyan ang mga ito? Huwag naman po sanang mapahalata masyado. Oo nga, no, marami ang balita ngayon na sana sa publiko, i-live broadcast itong ICI investigation para malaman natin kung ano ba talaga ang na-find out nila. Hindi yung puro secret-secret lang, pinapasukin na, tapos ano nangyari? In-interview, tapos ano nangyari? Di ba, kabibig? Ngabi talaga. Nako. Eto kabibig, ito yung pagsagot ni Claire Castro. Manood tayo kay Claire Castro. Ay, yung favorite nyo si Claire Castro. The undisputed Madam Claire Castro. Ito na si Madam. Magsalita na si Madam. Okay, go. Siya naman po ay abogado. Ito na. At atin pong nabasa ang kabuuan. Unang-una po, siya naman po ay abogado. So dapat malaman niya kung ano ba ang pagkakaiba ng na-mention at ang conviction. Hindi po natin pinagtatanggol dito ang former House Speaker o Representative Romualdez. Pero babase naman po tayo sa kanya naging salaysay. Unang-una, sinabi niya rin po, oo, sapagkat ito ay tugma sa mga nababalita na noong pagtanggap niya ng suhol. Ang sabi niya po sa salita, napabalita. So, ibig sabihin, nabanggit lang. Pero walang naging desisyon ang korte tungkol sa di umanong suhol. Pangalawa, sinabi niya po na bakit pinili ng Pangulong Marcos si Representative Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Wag niya pong kalimutan na mayroon pong separation of powers. Wala pong kinalaman o wala pong maaring responsibilidad sa pagpili noon kay Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. So, wag niya pong kakalimutan yun. At yung binabanggit niya pong Delaware decision sa Delaware Court, muli, nakita po natin to pero wala rin pong mention na si Speaker Romualdez or si Representative Romualdez ay guilty. Ang sabi lamang niya dito sa kanyang pahayag na mention ng 17 times. So, siya po mismo, ang Vice Presidente ay name-mention din sa mga di umano-anomalya na transaksyon. Dapat po ba natin siyang husgahan? Katulad ng ginagawa niya ngayon sa ibang mga mambabatas. Wow, galing. Galing ang pagdepensa kay Martina. Grabe. Ay, nako Claire. Mukha ka nakakatawa dyan. Kaya nga nag-react si Corina Sanchez. Si Karen Davila sa'yo kasi masyadong halata. Masyadong halata. Anti-Claire, below the reaction of Supreme Court Justice Noel Tijam on your response to VP Inday Sara's statement pasa. Naive answer which borders on a mental lie to evade the fact that the election of speaker runs along party lines. Diba? Yun ang sinabi ni Claire Castro. Bakit? Si BBM ba ang nagpili kay Martin Romualdez? Hindi. May separation of power. Ito ang sagot ni Supreme Court Justice Noel Tijam. Ignorant of the political reality that the President and the Speaker are allied with the same political party. Dapat naman, di ba? The President has always a say in the election of the Speaker as a result of the party caucus. Even when the Speaker is replaced, the President is always consulted by the majority party.
Theoretically, the president does not participate in the election, but in practice, he is always consulted unless the presidents belong to the minority party of the opposition. This is true in the US as well as in other countries. The president and the speakers are not complete strangers. They are first cousins unless the palace spokesperson was unaware of this. Besides, effective policy implementation requires cooperation between the Congress and the executive department. Yan. Yan, Claire Castro, sinampal ka nga. Sinampal ka. Ito ka, bibig. I-share ko sa inyo, ha. I-share ko yung statement. Ito. Ito yung statement na kailangan masampal ni Claire Castro. Ito. So you mean, Claire Castro, hindi mo alam na first cousin yung dalawa? Hindi mo alam na magkapatid, mag-ano sila? Nasaan ba dito? Ito yung kabibig. I-share ko lang para mabasa nyo din, ha? Hindi mo ba alam, Claire Castro, na magkadugo sila? So natural. Alam ni BBM. Yan ang kabibig. Kita nyo naman, di ba? Huwag kang naive. Huwag kang pa-feeling innocente, Claire Castro. Huwag mong laruin ang tao. Huwag mong sabihin, ay, oo nga, tama si Claire. Hindi ka always tama, Claire. Binagtatawanan ka na ng tao. At alam mo ba, Claire Castro, ito lang ha, reality lang. Kung tatanggalin ka sa pwesto mo, maraming papalakpak. Maraming papalakpak na mga tao kasi hindi ka talaga gusto nila. Theoretically, the president does not participate in election, but in practice, he is always consulted unless president belongs to the minority party of the opposition. This is true in the US as well as in other countries. The president and the speakers are not complete strangers, excuse me. Diba? They are first cousins unless the palace spokesperson was unaware of this. So wag tayong tanga-tanga, Claire Castro, para yata ikaw ang magiging tama. So yun, kabibig. Yun ang tawag dito, reaction ni Supreme Court Justice Noel T. Hum. Retired Supreme Court Justice. Justice Noel T. Hum. Kasi nag-react si Claire Castro sa response ni VP Sara regarding. So dapat talagang ilagay sa nararapat na lugar itong si Claire Castro na para yatang gusto niyang i-condition ang utok ng mga tao na si VP Sara ang mali. Si VP Sara ang nag-feed ng fake news. Palagi yung sinasabi si VP Sara fake news peddlers yan eh. Pero okay lang yun. Okay, sa 2028 na natin kung kaya mo pa ba. So yun lang kami bigang ating latest lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usap. Pero ito ha, sino ang tama ngayon? Si Karen Davila, ang kanyang reaction between laban kay Claire Castro, or si Claire Castro nga, kailangan niyang depensahan si Martin Romualdez. Pero sabi niya, hindi ako nagdepensa kay Martin Romualdez. Pero bakit mo sinagot ang mga tanong ng media tungkol kay Martin Romualdez? Pwede ka naman sana, I cannot answer in behalf of Martin Romualdez because magkaiba kami ng branch of government. Diba? Pero sinagot mo. Ang tanong, sino nga ba ang amo mo? Bye everyone!